Kaya... DepEd ang usapan. Nag-slash kayo ng budget sa DepEd. DepEd ang naapektuhan, hindi CHED. Luloko nyo talaga yung mga tao. Kailangan, tignan natin ito in totality, no? Kung ano yung... Oh my goodness! Bakit? Bakit in totality? Ano ba ang binawasan? DepEd lang ang binawasan. Niluloko mo yung mga tao. Fishy doon sa budget ng Department of Education. Nung nag-budget hearing yan sa Congress, both House of Representatives at saka sa Senate, inaprubahan yung budget na yan. Ibig sabihin, na-justify nila lahat. Which also means na nagsinungaling si Kong Hun nung sinabi niya na hindi na ipaliwanag ng maayos ni Angara. Gets nyo? Nahuhuli sa sariling bibig, di ba? Kasi kung hindi na ipaliwanag ni Angara yon, dapat hindi yan naaprubahan both sa House of Representatives at saka sa Senate. It's so absurd. Pareho ba ang CHED at DepEd? Commission on Higher Education yun. Yung DepEd, Department of Education. Yung Commission on Higher Education, yun yung mga colleges. Oh my goodness! Na budget will also be responsive enough na kaya niyang i-address yung needs ng education sector natin. Again, sinungaling. Kasasabi lang nung katabi mo na tinanggal yung computerization. Edukasyon dito sa ating pamahalaan. Kaya bawasan yung budget. Talino talaga kayo. Diri. Kung ano siya magpaliwanag, magharap nga kami dito face to face. Sunog na sunog yan. Sunog na sunog yan. Mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell icon, mga katropa. Congressman J. Kong Hun, and pwede po yung iba. What can you say about the 12 billion budget cut po sa Department of Education na ngayon po maraming criticism saying na it's unconstitutional, na mas malaki pa po yung budget ng DPWH kumpara sa education sector, even if you combine... Ayan, nakita niyo yung itsura nito? Nung tinanong, tumingin siya sa langit, sabi niya, help me Lord. The budget ng DPWH kumpara sa education sector. Si Asidre, ito yung Tingog Party List, di ba? Si Asidre, tumingin sa taas. Even if you combine the Department of Education and the SUCs. Actually, gaslighting. Ano sa tingin nyo? Hindi ko pa napanood to, mga kabatas natin. Actually, hinulaan ko lang na damage control dito kasi very common na damage control yung ginagawa nila dito. Pinag-uusapan natin kanina ni Kong Jude, ano? Di ba? Isipin mo, ngayon nyo lang pag-uusapan. Okay, let's go. Pinagsama-sama mo kasi yung budget, no, ng education, Department of Education, CHED, SUCs, no, TESDA. Mas malaki pa rin ang budget ng sabi ko sa inyo. Mga kabatas natin ang usapan, Department of Education, ha? Hindi CHED. Ganyan kagarapal to mga kabatas natin. Kunwari, mga kabatas natin, no, ganito yung gusto niyang justification. Okay? Sasabihin sa akin, Attorney Libayan, doon na lang, kasi apat kami magkakapatid. No? Apat kami magkakapatid. Doon sa mga magulang ko. Tapos, sasabihin nung tatay ko, doon sa nanay ko, Mama, bakit mo naman binawasan yung allowance ni Rani? Bakit naman? Tignan mo, yung allowance niya, sobrang baba na. Kumpara dun sa mga ibang kaklase niya. Hindi naman na makatarungan yun. Sabi niya, actually, mataas pa rin yung allowance ni Rani. Pag samasamahin mo yung allowance ng kuya niya at dalawa niyang kapatid na babae, mas mataas yung allowance niya kaysa doon sa mga kaklase niya. Ganyan mag-isip si Kong Hun. Oh my goodness. It's so absurd. Pareho ba ang CHED at DepEd? Commission on Higher Education yun. Yung DepEd, Department of Education. Yung Commission on Higher Education, yun yung mga colleges. Oh my goodness. Nakakainit ng ulo. Ewan ko kung nagbobo-bobohan lang. Kung bobo talaga, sinungaling o manloloko. Hindi ko talaga alam. What kind of deception is this? DepEd ang tanong, tingnan nyo. Pinagsama-sama mo. Mas malaki pa po yung budget ng J. Kong Hun, and pwede po yung iba. What can you say about the 12 billion budget cut po sa Department of Education na ngayon po? Department of Education yun eh! DepEd yun eh! Hanap siya pero mali pa rin. Magkaiba yun!
Magkaiba ang nasa DepEd na mga estudyante, magkaiba yung mga nasa CHED na estudyante. Huwag nyo kaming pinagloloko. Maraming criticism saying na it's unconstitutional na mas malaki pa po yung budget ng DPWH kumpara sa education sector, even if you combine the Di ba? Napaka-confident niya pang magsalita. Kadiri. Department of Education and the SUCs. Actually, tignan mo ha, sinabi pa doon, no? Education sector, even if you combine the Department of Education and the SUCs. Mas malaki pa rin daw sa budget ng education sector. Tapos, katulad nga ng pinag-uusapan namin kanina ni Kong Jude, no? Pag pinagsama-sama mo kasi yung budget, no, ng education, Department of Education, CHED, SUCs, no, TESDA, mas malaki pa rin ang budget ng sinungaling. ng ating pamahalaan sa edukasyon, no? Kaya DepEd ang usapan. Nag-slash kayo ng budget sa DepEd. DepEd ang naapektuhan, hindi CHED. Niloloko nyo talaga yung mga tao. kailangan tignan natin ito in totality, no? Kung ano yung Oh my goodness! Bakit? Bakit in totality? Ano ba ang binawasan? DepEd lang ang binawasan. Niloloko mo yung mga tao. Parang subsidy at saka budget na naman ito. So sobrang garapalan na nangyayari dito sa bansa natin, kagagawa ng mga congressman na ito, ganyan na sila magpalusot, ginagawa kayong syunga-syunga. Binibigyan ng pondo ng ating gobyerno at dito DepEd ang usapan. Nakakabwisit talaga, code guidance. Ginagawa nilang tanga talaga yung mga tao. Ginagawa nilang mangmang. Well, ganun pala yung ginagawa nila, kaya pala binawasan nila yung Department of Education ng budget. Ginagawa talaga nilang mangmang yung tao. Napakita natin na binibigyan talaga natin ng importansya. Oh, come on! Lokohin mo kami! Ang DPWH! Edukasyon. Second, Sinungaling. Bawasan mo yung Department of Education ng 12 million? Oh my God. siyempre, kailangan din natin tignan, no? Yung utilization Deceiver ang datingan eh. In this style. Deceiver. rate ng Department of Education. Dahil kailangan din naman nilang explain, lalong-lalo na yung kanilang computerization program, no? Na sinasabi nga na hindi napondohan. Alam niyo talaga ito, no? Ito yung double standards nila. Yung AKAP. Yung AKAP, di ba? Pumasayan, walang guidelines. Yung AKAP, mga kabatas natin, walang kailangang palipaliwanag. Di ba ang tanong dyan ni Senator Amy, para kanino ba ito? Para ba ito dun sa mga tao na minimum wage earners? Para ba ito para sa mga taong nawalan ng trabaho? Kasi, ayuda para sa kapos ang kita. Di ba? Napaka-broad niyan. Kung matindi yung lifestyle ko, bili ako ng bili ng mamahaling gamit. Kain ako ng kain sa mga mamahaling restaurant. Kahit gaano kalaki ang kinita ko, kapos pa rin ang kita ko. Mag-isip kayo. Yan nga pinapa-explain, di ba? Sino ba ang kasali dyan sa AKAP na yan? Yung AKAP na bigyan ng pondo. Kahit wala man lang itong guidelines. Tapos ito, edukasyon. Yung computerization daw, hindi daw naipaliwanag. Kapal mooks. Para sa pag-unlad, talo sa para sa mahihirap. Ganun talaga. Pero, Sabi niya, AKAP, pambili ng boto. Nakita niyo ba kung gaano kayo niloloko ng mga taong ito? Doon kasi natin yan nung panahon na ang Secretary ng Department of Education, si Vice President Sara Duterte. Di kasalanan ni Sara Duterte kung bakit hindi ngayon makapag-aral yung mga tao. Tapos dahil kasalanan ni Sara Duterte, kaya hindi ma-computerize, yung dapat i-computerize, parusahan yung mga pobreng estudyante. Matalino ka, Konghun. Congressman Konghun. Niloloko nyo kami.
Niloloko nyo kami. Kasalanan ni Sara Duterte. Sino dapat parusahan? Si Sara Duterte, di ba? Wag na lang si Sara Duterte. I-name drop na lang natin si Sara Duterte in hopes na magalit yung mga tao kay Sara Duterte. Tapos, nakawan natin ng kinabukasan yung mga estudyante natin para hindi sila makapag-isip at kung tayo ay gagawa ng palusot katulad ng mga walang kwentang palusot na ganito, paniniwalaan na lang nila ng bigla-bigla. Di ba? Oh. Sabi ni Doc Chris, the rest of the world are using computers in learning as early as elementary. Tapos tayo trying to go there but held back by the Congress. It's really sad. Nakita mo kung paano siya magpaliwanag? Pag magharap nga kami dito face to face, sunog na sunog yan. Natin, yun nangyari, no? Ang dami-daming mga laptops na nasa mga warehouses pa na actually na hindi pa na-deliver, no? So, kailangan... di ba? So, parusahan natin yung mga tao na pinarusahan na daw di umano ni Sara Duterte noon. Pinarusahan ni Sara Duterte yan noon kasi nga maraming laptop na nasa warehouses, hindi natuloy yung computerization. Parusahan ulit natin sila. Gawin natin yung the same thing na ginawa ni Sara. Okay? Huwag pa rin natin silang bigyan ng computers. Matalino yung ating mga congressmen. Same thing. Huwag nating bigyan ng pondo. Huwag pa rin natin bigyan ng computer. Oh my goodness. Kailangan explain muna nila, no? Yung mga programa. Tapos yung akap mo, ganun lang. Sadly, takot sila maging educated ng mga tao. Kasi mas madaming matalino sa kanila. Totoo yan. Pag i-correct mo nga sila pagalit, di ba? Ay, nako. Kung paano ginagamit yung ibinibigay sa kanila na pera ng ating pamahalaan. Kasi hindi naman po pwede na bigay na lang tayo ng bigay na hindi naman nila na-account kung paano nila ginamit yung pondo. So, sige nga, i-translate mo nga yan sa akap. Congressman, napaka-confident mo pero yung mga lumalabas sa bunganga mo, kalokohan. Given na mali yung ginawa ni Sara Duterte. Na hindi niya binigay yung mga computers. Maraming computers sa warehouse. Sige na, ninakaw niya yung pondo. Bakit gagawin niyo rin yung the same thing? Kukuhanan niyo rin yung pondo. Yung Department of Education, hindi nyo itutuloy yung computerization na dapat meron na nung panahon pa ni Sara Duterte. Tapos gagamitin nyo sa ayuda. Kadiri ka talaga kayo. So, again, napaka-importante, no, ng... Dunong-dunungan, eh, no? Tapos napaka-confident magsalita, tapos ganyan yung lumalabas sa bunganga. Edukasyon dito sa ating pamahalaan. Kaya bawasan yung budget. Matalino talaga kayo. Kadiri. Dito sa ating gobyerno, binibigyan ito ng importansya. At hindi totoo na hindi ito mahalaga dahil talaga... Ikaw nga nagsisinungaling harap-harapan. Ikaw nga nang-DDC ba't nanloloko ng mga botante mo harap-harapan? Sa pagsabi na hindi totoo yung budget cut sa DepEd. Samantalang pag pinasaba mo lahat yung sa CHED, pati sa TESDA, mas malaki pa rin yung budget niya. Sobrang deceptive nun. Grabe. Panloloko yung ginagawa nyo. Ang education pa rin yung may pinakamalaking budget na... Sinungaling! DepEd ang usapan. Gaslighter. Pinaglalaanan ng ating gobyerno. Dagdagan ko lang yung sagot ni Kong Jay. No? Sige, go. Lokohin mo rin kami. Of course, the House is very confident with the Secretary. You're always confident. Even if you don't know what you're saying or what you're doing, you're always very confident. DepEd, si former Senator Sani Angara. And alam po natin na yung naalat na budget will also be responsive enough na kaya niyang i-address yung needs ng education sector natin. Again, sinungaling. Kasasabi lang nung katabi mo na tinanggal yung computerization.
Oh, kung walang budget yun, kaya ba? Ito lang, simple. Puro kayo sinungaling eh. Puro kayo kasinungalingan eh. Simple lang. Simple lang. Kasasabi ni Kong Hun kanina, ni Honorable Kong Hun, kasasabi niya kanina, na hindi na magpapatuloy yung computerization. Kaya tinanggalan ng budget kasi hindi na-explain. Ang tanong, kailangan ba ng computerization o hindi? Ang sagot, simple lang, oo. Kailangan yan. Siya rin mismo nagsabi at nagpatunay na dapat ginawa yan nung panahon pa ni Sara Duterte. Kasi kailangan nga, yun ang magpapatunay na kailangan yan. Ngayon, ano sinasabi mo? Kayang tugunan. Paano mo tutugunan yung computerization na kailangan? So, ibig sabihin, kulang. Huwag nyo kaming niloloko. Anggara. And alam po natin na yung naalat na budget will also be responsive enough na kaya niyang i-address yung needs ng education sector natin. Again, goodbye computerization. Puro kasinungalingan. Nung pagka-assume pa lang nga po niya sa budget briefings, yung continuation ng budget briefings nun, he was able to address most of our questions. So again, we are confident that the budget given to the Department of Education is... Ito kasi mga kabatas natin, ang sobrang fishy doon sa budget ng Department of Education. Nung nag-budget hearing yan sa Congress, both House of Representatives at saka sa Senate, inaprubahan yung budget na yan. Ibig sabihin, na-justify nila lahat. Which also means na nagsinungaling si Kong Hun nung sinabi niya na hindi na ipaliwanag ng maayos ni Anggara. Gets nyo? Nahuhuli sa sariling bibig, di ba? Kasi kung hindi na ipaliwanag ni Anggara yon, dapat hindi yan naaprubahan both sa House of Representatives at saka sa Senate. Saan ba tinanggal yung 12 billion na yan? Sa bicameral. Sinungaling. Kayo mismo nagkokontrahan kayo. Kayo mismo hindi nyo alam kung paano nyo ipalusot yan kasi mali. Ang mali ay mali. Is very responsive and it will be responsive sa needs po ng ating mga students. Sinungaling ka rin. Kasi na-approvean lahat yun. Ibig sabihin, they were able to justify it during the budget hearings. Huwag kayong magsinungaling. Students, sa ating mga teachers at sa mga pangangailangan po. Thank you. In addition lang sa sinabi ni Paolo, no? Ni Kong Paolo, dapat makakita din Magsisinungaling ka ulit. Si Paolo, pinatunayan niya mismo na na-justify niya yun. Sabi mo, hindi na-justify. Bakit pumasa sa budget hearings? Upper house tsaka lower house. Sinungaling. din tayo ng improved utilization rate, no, ng Department of Education. Bago din natin sila bigyan. Sige, basahin mo. Dumaan na sa budget hearing yan. Huwag ka magpalusot. Yung mga bagay na yan, dapat ginawa mo sa budget hearing. Pero satisfactorily, naipaliwanag nila yung budget nila. Kaya nga sobrang damage control lang ito. Pag mali, mali talaga. Yan ng pondo. Nag-on na sila ng comments? Oo nga. Nag-on sila ng comments, puro bots. Puro salamat, Quadcom. Tapos yung Quadcom pare-parehong spelling. Putek yan. 394 comments, ha. Quadcom, putek yan. Thank you, Quadcom. Damage control, sabi ko sa inyo. Dahil ayon mismo sa ating COA report, no, DepEd disbursed only 2.75 billion of its 11.36 billion. Papalusot na naman nila. Irrelevant. Sa 2023 budget for ICT equipment, no. So talagang talagang kailangan parusahan yung mga kabataan kasi natututo na sila no. Nalalaman na nila na yung mga katulad nyo dapat wala sa pwesto.
Hindi mo pa nga inaral yung sinasabi mo eh. Oh. Hirap na hirap ka nga magpaliwanag. Yung nakaraang mga panahon, nagiging notorious ang DepEd, no? Sa pagiging delay Kausap mo yung notes mo. nila sa kanilang mga procurement. Anong tawag dyan? Ad hoc rescue. Pumasa! The fact is, Konghon, Honorable Konghon, the fact is, saan nila i-justify yung budget? At saan nyo dapat kikilatisin yon? Kayo na may power of the purse at saka oversight. Ha? Budget hearings. Pumasa yung budget nila both sa House of Representatives at saka sa Senate. Tinanggal nyo lang sa bicameral kasi naubusan kayo ng pondo na ilalagay sa akap. Kaya nyo yan, Kong. At lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency and accountability. Kaya dapat talagang... Di ba? Sabi ko sa'yo eh. Palusot na lang yan. Ngayon, mga kabatas natin, scared na ako ngayon. Kasi, kung ito pa rin ang mga uupo next year, tsaka susunod na taon, ganyan ulit ang gagawin nila. Sasabihin na naman nila na wala eh. Hindi nyo naman inayos yung budget. Walang transparency and accountability. Sisisihin lang nila si Duterte. Sisisihin lang nila yung luma na secretary. Mag-iimbento sila ng kung ano-anong dahilan. Na samantala, dapat na-erase na doon sa budget hearing. Di ba? Binabudget hearing nila ngayon. Binabudget hearing nitong si Konghon yung mga press. Ay, ang galing, no? Ang galing. Pero halata yung pagsisinungaling. Umpisa pa lang hanggang ngayon nagsisinungaling na sila. Let's go. Pakita ng Department of Education ngayon na talaga pero inaprubahan nila yung budget, ha? Aprobado yan. Binawasan lang sa bicameral. Sinungaling. Nagbago na sila at may dapat improve talaga nila yung paggastos. Inaprubahan nyo yan. Lower house tsaka upper house. Sinungaling. No, ng pondo ng ating pamahalaan ng responsable. Iba na yung secretary. Si Angara na. Kawawa naman si Angara.